Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, by the way, Happy Valentine's sa inyong lahat mga minamahal. Valentine's Day ba ngayon? Bakit parang naging mukhang Pasko? Talagang niregalo na sa atin. Oo, mga minamahal, hindi pa nagtatapos ang 2026, abay binigyan na agad tayo ng maagang pamasko. Oo. Talaga nga namang salamat ICC. 'Di ba? Talagang inubos mo itong kampo ng mga Duterte. So anyway, mukhang literal na hindi na talaga magpapakita, no? Ito nga pong si Bato de la Rosa. Kahit siguro magkaroon ng botohan dyan sa impeachment, oo, mukhang hindi na talaga eh. Malabo nang magpakita mga minamahal. Ito nga pong si Senator Ronald Bato de la Rosa, lalo pat naglabas na ng balita. Pinangalanan ng mga minamahal, ito nga pong si Bato kasama si Bongo. Nako po. Itong si Bongo mukhang nafe-feel ko din. 'Di ba na magtatago at susunod sa yapak. Walang iba kundi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alright, sige, panoodin muna natin tong balitang to. Ay, nako, oo. CNN Radyo Patrol. Mainitin na po ito, Martyr, co-perpetrators o kasabwat sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan sa document containing the charges na inilabas ng International Criminal Court. Inilabas nga po ng International Criminal Court ang document containing the charges laban kay dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Idinetalye sa 16 na pahinang report ang sistematikong plano para patayin ang mga umano'y drug suspect mula 2011 hanggang 2019. Sa dokumento, tinukoy na co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kaso, sina Senador Ronald de la Rosa, Senador Bongo, at ilang dating hepe ng PNP. Go, partner. Inakusahan din ang dating Pangulo na bumuo ng naturang polisiya, nag-utos sa mga hitman at nangako ng immunity sa mga papatay sa mga pinaniniwalaang kriminal. Samantala, isinumite ng prosekusyon sa ICC ang panibagong listahan ng mga ebidensya kung saan 2 bagong items ang idinagdag. Nako po. CNN Radyo Patrol. 'Di ba? Nakita ninyo mga minamahal? 'Di ba? Oh, tapos literal na tuloy-tuloy na yung eksenang hanash. 'Di ba? Meron ng kakalad ka rin. Oo, doon nga po sa International Criminal Court, mga minamahal. Oh, tapos meron din tayong nakitang balita na hindi rin obligadong dumalo sa pagdinig ito nga pong mga biktima. So, up to this moment, mga unknown, oo, yung mga victims, kaya hindi magagalaw ng mga senador. Alam niyo, isa lang yung napansin ko yung mga senador nila Duterte, paubos na. Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, meron silang kaso sa Blue Ribbon Committee. Oo, recommended na pinapakasuhan na ng Blue Ribbon Committee. Dahil merong kasong malversation, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. And then ngayon, ito na, Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. So, ilan na yung mababawas dyan? Kung susumatatalalin natin, 6. Diba? Wala nang kawala. Kaya ikaw sa Senator Bongo, baka bait ka habang wala pang warrant. Pero alam ko, mukhang meron ng literal na magtatago sa kanila. Si Bato nga na hindi pa nalalabas yung warrant, nanginginig na eh. How much more pa kaya pag meron ng warrant of arrest? I think itong si Senator Bongo, magiging sunod na yan na pugante diba, ng Pilipinas. Well, kung matapang siya, harapin niya. Kaso mukhang wala na din kakampi itong si Senator Bongo. Diba? Kasi si Go, balak din na magpresidente. Diba? Pansinin ninyo, yan yung sabi ni
former Senate President Franklin Drilon. Diba? Ngayon, panoodin natin to isa pang balita. Naku po, sakit to sa bangs. Ng dating Pangulong Duterte. Makakasama po natin si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Attorney Maria Cristina Conti, good morning, ma'am. Welcome back po. Happy Valentine's, Attorney Chrissy. Happy Valentine's, Attorney. Happy Valentine's Day! Naku, pasensya na po sa abala ngayong Valentine's Day, ma'am, ha? Hihingi lang po sana kami ng update. Kahapon ay inaprubahan po yung application, yung 500 na additional na witnesses. Tama po ba? How will that play out, ma'am? Lahat ba yun ay ipapatawag? Makakapagsalita po ba sila for the confirmation of charges hearing? Sige, so, thank you, Victoria, sa pagbati, pero para sa atin, ito ay isang simpleng Sabado. Yung 500 ang ipinaglitiwang namin ngayon kasi ako medyo ang bilis. Itong 500 ay qualified na to participate in the confirmation of charges hearing. Kaya, pagtungtong sa February 23, pag tinanong ko, sino ang mga biktimang nagka-participate? Hindi sila kailangan nandoon, hindi sila kailangan mag-register or mag-sign up kasi hindi naman required na umattend. Pero yung pangalan nila or yung presensya nila, quote-unquote, ay bibitbitin ng abogado. 532 individuals, 532 victims of the war on drugs are recognized and can submit their views and concerns. Itong participating victims, ulitin ko lang, ay hiwalay po sa witnesses. Okay? Hindi rin po, ang itsura nito, hindi rin sila nag-aakusa. Parang yun yung ito yung mga nag-aakusa. Hindi rin ang nag-aakusa po dito ay ang Office of the Prosecutor. Ang biktima... So walang karapatan yung mga kampo nila former President Duterte para sabihin na ito yung mga nag-aakusa kay walang ganon. Dahil, ang nag-insist na niyan ay yung International Criminal Court, which is yung prosecution. Diba? So, ang ating Valentine's Day mukhang naging maagang pamasko ng International Criminal Court. Nako, yari na dito sila, no? Sila ba to? Oo, mukhang wala nang kawala, mga minamahal. Sino-sino pa yung mga susunod dyan? Oo. Yung mga pangalan na nandoon, mga minamahal, ay, ito, si Ronald Bato de la Rosa, Vicente Danao, Camillo Cascolan, Oscar Albayalde, Christopher Lawrence Bongo, Dante Geran, Isidro La Peña, Vetaliano Aguirre, and other member of the PNP and high-ranking government official. Diba? You know what? Ano ba yung inaantay dito ni Mima? Yung kanilang looking forward for the dramatic and last acting, diba? Ng mga Davao Boys, diba? Bago sila dalhin doon nga po sa International Criminal Court. Yung kanilang last momentums, 'di ba? Yung epic entertaining, yan na lang yung inaantay ko ‘di ba? Araw ng mga puso, no, mga minamahal. Napagod na ata yung yung ICC sa pagmamahalan na yan. Ayun, binigyan sila ng inilabas yung kanilang pangalan. Napagod sila kasi total sabi yung mga senador na, "We love you, Tatay Digong." Rally-rally sila. Di nagsawa na. Ang ICC sa LDR moments nila, abay, pinadala na sila sa, ipapadala pa lamang sila sa ICC. So, yeah, talagang namang nag-i-exist, mga minamahal, ang sinasabing forever. Diba? Napaka-perfect. Alright. Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.